at sinasabi ang darating. Subalit ang kaibahan po niya, siya po yung propetang hindi bulaan. Propetang totoo. And especially, siya yung propetang without equal. Kapag sinabing without equal, walang kapantay. Dahil po ang ibang propeta ay nasa langit na. At si Jesus. Ang ibang propeta wala sa langit. Si Jesus pa lang po ang nasa langit. Katulad nila Moises, ni Elijah, ni Abraham, ni Noah, wala pa po sa langit. Si Jesus pa lang pong propeta ang umakyat sa langit. Kung sino ang bumaba sa lupa mula sa langit, siya rin ang aakyat sa langit mula sa lupa. Amen. At kung may magsasabi, magkakaroon ng second coming. May nagsasabi, ang second coming daw ni Jesus Christ ay pagguho ng mundo. Hindi po totoo yun. Iba po ang rapture, iba ang second coming. Kapag po sinabing rapture, sasalubungin po tayo ni Jesus Christ sa alapaap at tayo ay susundin para makasama niya. Subalit, hindi lahat. May maiiwan. Sasabihin ko po sa inyo mamaya bago ako matapos kung sino ang maiiwan. Ang sasama lang po at sasalubungin ng Panginoong Hesus, yun lamang mananampalataya. At yung pong second coming ni Jesus Christ, hindi po yun ang pagguho ng mundo. 1,000 years pa po siyang magrurule dito po sa mundo. Marami pang propesiya ang magaganap. At yun ang katapusan. Pangatlo pong titulo niya. Ito po yung mga pinakikita niyang mga himala. Ipinakita niya ang kanyang mga himala. Ginawa niyang wine ang tubig. Yun po ang first miracle niya. Na kahit hindi pa oras ng kanyang pagmimiracle dahil masunuring anak, ginawa niyang alak ang tubig sa mga tapayan. Si Jesus ay bumuhay ng patay. At isa na dyan, ang best friend niya, si Lazarus. Pinatigil niya ang bagyo. Si Jesus ay naglakad sa tubig. Nagpakain siya ng 5,000 na tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na paraan niya. Patunay na si Jesus ay Diyos. Amen. Pero marami pa rin ang naniniwalang siya ay tao at hindi Diyos. Si Jesus lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Kahit sinong pinakamataas na spiritual leader, hindi nila kayang magpatawad ng kasalanan maliban kay Jesucristo lamang. Sabi sa Mateo 9:2, your sins are forgiven. Amen. Si Jesus ay kapantay ng Diyos bilang Ama.
Bilang Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos. Nag-anyo siyang alipin. Naranasan niya ang hirap nang siya ay pako sa krus. Naranasan niya ang nagutom. Naranasan niya ang matulog. Naranasan din niya ang mapagod. Naranasan din niya ang tuksohin ni Satanas. Tulad natin. Naranasan ang mga nasaktan. Tuksohin ni Satanas. Tulad natin. Naranasan natin binugbog, dinuroan, pinagsisipa, sinuntok. Si Jesus ay nagkatawang tao para mapulpil ang plano ng Diyos sa mundo. Hindi po siya tao. Siya po ay Diyos. Nagkatawang tao. Hindi tao. Yan po yung mga naranasan niya upang makarelate sa atin. Maranasan niya ang mga naranasan natin. Siya ay Diyos, hindi tao, nagkatawang tao. Kung ikaw ay tao, ba't ka pa magkakatawang tao? Eh, tao ka naman. Amen? Symbology lang yan. Kung tao ka, hindi ka na magkakatawang tao. Kasi tao ka. Pero dahil siya ay Diyos, nagkatawang tao siya. The last but not the least ng kanyang titulo, hindi ko po pwedeng palagpasin ito kahit na ito na po ang na-session nyo noong nakaraang Sabado. Ang Diyos po ay pag-ibig. Dagdag po noong nakaraan. Siya po ang original na unang nagmahal sa atin. Bago natin siya minahal, siya ang naunang nagmahal sa atin. Sa kanya nang gagaling ang pagmamahal na nalalaman mo. Sa kanya nang gagaling ang pagmamahal na nararanasan mo ngayon. May apat na uri ng pagmamahal. Una, pagmamahal sa asawa. Kaya mo minahal ang asawa mo kasi mahal ka niya. Amen. Pangalawang uri ng pagmamahal sa kaibigan. Magkaututan dila kayo. Lahat ng sikreto nyo nagsasabihan kayo. Naghihiraman kayo ng damit. Naghihiraman kayo ng lipstick. Naghihiraman kayo ng mascara at pressed powder. Pero pag pinagtaksilan ka ng kaibigan mo, lahat ng sikreto niya, isasabog mo. Pangatlong pag-ibig sa pamilya. Nanay, tatay, ate, kuya. Kapag nagkaroon ng issue tungkol sa pera, lalo na hatian sa kayamanan, kanya-kanya na, galit-galit. Pang-apat na uri ng pagmamahal. Ito po yun, limitless. Ito po yung unconditional love ng Panginoon. Kahit sino ka pa, mahal ang Diyos. Tanong, gaano ka ba kamahal ng Diyos? Diba sabi sa Biblia? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Supposed to be, ikaw ang ipapako. Iniwan lang naman niya ang 99 na tao para sa isang taong matigas ang ulo. Naalala ko noon bata pa kami. Kung buhay po lahat, 13 kami. Dahil hindi pa ganong uso ang family plan. Bago kami matulog, binibilang ng nanay ko kung kumpleto kami. Kapag kulang ng isa, wala siyang pakialam kahit madilim, hahanapin niya yung isa. Ganon din ang Panginoon. Pag kulang ng isa, kahit nandiyan na, yung 99 na matuwid, hahanapin niya yung isang naliligaw ng landas. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.
Sa sobrang pagmamahal niya, naging seloso siya. Ayaw niya na tayo'y maagaw ng iba. Siya muna bago ang iba. Ganyan po tayo, kamahal ng Diyos. Kahit anong itsura mo, kahit anong kasalanan mo, mahal ka ng Diyos. Hindi siya bumaba para sa mabuti. Hindi siya bumaba para sa mayaman. Bumaba siya dahil din sa makasalanan. Sabi nga po, sabi nga po, dito po sa mundo, walang forever. Marami po nagsasabi niyan, isa na po ako doon. Walang forever. Kahit po sinasabi sa kanta, sabi sa kanta, diamonds are forever. Hindi po totoo yun. Ang diamonds ay nagiging dust. Wala pong forever. Maliban sa ating Panginoon. Si Sister Au po ay nagmahal din. 13 years. 13 years po akong nag-invest ng time, nag-effort sa aking kapartner. Amen. Yung gawain ng isang asawa, pag-aasikaso. Minsan sumusobra na ako kasi sinelas niya araw-araw iniisis ko. Ayokong makitang marunong. Maganda po yung samahan namin. Naka 13 years kami. Pero nung nakakita siya ng mas bata sa akin, na-reject ako. Na-reject ako. Nabaliwala lahat yung ininvest ko na time, pagmamahal. Paano? Nabaliwala lahat. Ang tanong ko, hindi ba kayo tatanong? Nung time na gano'n ang nangyayari, lumaban ako. Lumaban ako, mga sisters. Dahil sabi ko, sayang ang 13 years. Paano yung anak namin? Mahal ko siya. Pero napakahirap po eh. One-sided. Ako lang ang lumalaban. Ako lang ang nag-hold on. Hanggang sa dumating yung oras na nag-decide ako. Gumive up ako. Nilet go ko siya. Sa Tagalog, bumitiw ako. Kailan yun? Kailan ako nangyari nung bumitiw ako? Bumitiw ako nung nakikita kong wala na akong self-respect. Bumitiw ako nung nalalaman ko wala na akong self-love. Dahil nagmumukha na akong tanga at kawawa. Supposed to be, ako'y i-comfort dahil ako'y nag-cheat. Pero ako'y nagko-comfort dahil gusto kong ma-save ang relationship natin. Pero useless. Wala pang naman. Hanggang sa bumitiw ako, sinabi ko, siguro makakabuti sa kanya kung i-let go ko siya at ikabubuti ko naman. Bakit? Deserve ko ang maging masaya. At hindi naman ako nagkamali dahil noong time na yun, inaliw ako ng Panginoon sa pamamagitan ng songbook ng Handmaids of the Lord. Kanta ako ng kanta. Hanggang sa nilibang ako ng Diyos. Hindi ako nagtongit, hindi ako nagbingo, hindi ako nakapag-boyfriend. Focus ako sa service ko. Focus ako sa bata. But sad to say, mayroon pa rin pong mga babaeng martir. Sister Au, hindi ko kaya eh. Mababaliw ako. Kaya mo yan. Sister Au, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Sister Au, hindi ko talaga kaya. Kaya mo yan. Saan ka huhugot ng lakas ng loob? Saan ka huhugot ng tapang? Philippians 4, verse 1. I can do all things through Him
who strengthens me. Hindi ko po sinishare ang love life ko para kung meron man sa inyo, ganito ang sitwasyon, case-to-case basis po. Lumaban po ako pero hindi ko nahawak ang alas. Kaya sinumpa ako sa sarili ko, next time na ako ay iibig muli sa isang lalaki, I see to it, hindi ako i-reject, hindi ako itatago, ipagmamalaki ako, mamahalin ako. Walang iba, kundi si Yesu Cristo. Siya ang gumabay sa akin para makamove on ako. Ngayon, moving on ako dahil sa kanya. Kapatid, hindi natutunan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bilang gratitude, bilang pasasalamat, ano po yung pwede natin ibalik sa Panginoon? Ano yung pwedeng asahan ng Panginoon sa atin? Excuse me po. Sabi nga po, there are only two greatest moments in our life. Una, the moment that you were born. Nung ipinanganak. Sisters, hindi lang po tayo basta ipinanganak. May purpose po. That's the first greatest moment nung ipinanganak ka sa mundo. The second most important and greatest moment is when you have discovered the reason why. Bakit ka nilikha ng Diyos? When God created us to be human being, part of that gift is the gift of goodness. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya tayo nilikha. Gumawa ng mabuti. Makasama natin siyang gumawa ng mabuti. Ito na po. Ito na yung pagkakataon. Nakapagpasalamat tayo sa ginawa niya. Sa pamamagitan ng CFC, Handmaid of the Lord, pwede tayong gumawa ng mabuti. Yung pong paggawa nyo ng mabuti sa pamilya nyo, matik na po yun. Paano naman po sa ibang tao? Yun ay para sa Diyos. Ito na po. Yung makapagpatuloy tayo dito sa pag-aral ng salita ng Diyos, makapaglingkod tayo sa pamamagitan ng CFC Handmaid of the Lord. Ito na po yung sinasabing, kaya ka binuhay ng Diyos, para gumawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Yun naman pong hindi makakasama sa rapture. Kung hindi po kayo naniniwala sa rapture, hindi po kayo pinipili. Pero may mga palatandaan, subalit no one knows kung kailan. Ito po, yung mga maiiwan. May ibigin sa sarili, may ibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob. Lapastangan sa Diyos, walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti, mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, may ibigin sa kaaliwan, sa halip na may ibigin sa Diyos. Kapatid, kung wala ka sa category na to, wala ka sa mga karakter na to, no need to worry. Pero kung magiging honest ka at sa tingin mo, nandito ka, isa ka rito. Kapatid, it's not huli. Hindi pa huli ang lahat. Ayaw ng Diyos na ganito ang maging buhay mo.
malulungkot siya. So kung sa tingin mo, isa ka rito, hindi pa huli ang lahat. Huwag na huwag mong hahayaang maiwan ka sa mundong ito kapag dumating ang rapture dahil hindi ka exempted sa mga pagsubok. Samantalang pagkasama mo ang Diyos, walang hirap. Lahat puro kasagana. Yun lamang po at magandang hapon. Sana'y nakapag-iwan ako ng konting kaalaman. Glory to God, glory to Christ Jesus. God bless us all. Ayan. Thank you, Sis Au. Thank you Thank very you, much po, Sis Au. Napakaliwanag po at full insights ang inyong talk on who is Jesus Christ. Tunay nga po na mas makilala namin ngayon si Jesus pagkatapos namin marinig ang inyong mga sinasabi. Salamat po, Sis Au. Thank you po. Okay, thank you. Thank you. Welcome. God bless. Thank you po. Thank you po. Ngayon, sis, para hindi na po tayo magtagal, dadako na po tayo sa ating talk number 3, what it means to be a Christian. Okay. Baka po may mga natutulog dyan, ha? Isang talk pa tayo. Okay po, bago tayo mag-breakout room. Okay, ang ating pong speaker ay nagtatapos po ng kanyang Christian Life program noong July 5, 1991. Tagal na, no? As Couples for Christ. Pero nag-join na po siya ng Handmaids of the Lord noong April 4, 2004. Sa kasalukuyan po, siya po isang widow. No, merong 2 anak na babae. Isang former na member ng UAE and yung pangalawa niyang anak na babae ay former YFC sa 13 at saka sa UAE. Galing to ng ibang bansa eh. Meron po siyang 4 na grandchildren. At present po, siya po ay isang cluster head ng Cluster B under ng Sector 2. Mga sisters, I'm very happy to call on Sis Aida Legaspi to speak to us on what it means to be a Christian. Sis Aida, take it away. Wait lang sis, i-ano ko yung video. Opo, may video pa po. O nga, no? Ito nga po ang aking ibibigay na panayam. Ang title po is What It Means to Be a Christian. Uy, teka, naka-off pala. Ayaw. Dali lang po, bakit nagtulo kayo? Kanina nga po, nabanggit na po ni Sister Erlyn kung sino po yung aking pamilya po. Yun po ang aking panganay, ayun po. At yung aking, kumbaga 2 babae lang nga po. So, kami pong lahat ay galing po sa UAE. At pero dito po, nung ako ay nandito pa noong 1991, maliliit pa po yung aking mga anak, sanay na sila. Dahil 1991 pa, maliliit pa. So, member na po kami ng Couples for Christ. So, pero po, sad to say, nung kami ay naririto, hindi sila mga member ng community. Naging member lang po sila ng community nung kami po ay naroroon na sa UAE. Nakapasok po ng CFC, yung aking panganay. Pero nag-start sila ng boyfriend niya as Singles for Christ. Doon pa po sila nakagraduate. Pero nung time na yon, nagtataka po yung mga co-participants nila. Nakanta kasi yung anak ko nakapikit.
sa ulado, mga kanta. Sabi kong member na sila dati sa community, hindi. Kasi nga po, familiar. Naririnig nila lagi yung mga songs ng ating community. Yan po, yung aking pamilya. Ayun naman po yung aking mga apo. Yung pong dalawang lalaki kong apo ay member po yan ng Kids for Christ doon din po sa UAE. So pagdating dito, medyo naghahanap pa po, hindi pa ganun sila kaano. Ako pa lang muli ang nag-active. Okay. Ang aking pong topic, kanina po kakatapos lang po ni Sister Au, ang kanyang pong binigay na panayam is, who is Jesus Christ? Kakatapos lang po. So dapat lamang sana tayo ay nagkaroon na ng paniniwala na ang Panginoon, si Jesus Christ, siya ay Diyos, na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. At dahil dito, tayo ay kanyang mga disipulo. Sa katotohanan, bilang mga Kristiyano, dala natin ang kanyang pangalan. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano. Di ba? Christian, Christ, tapos may I-A-N lang dun sa dulo. So, ang ano nga daw po I am nothing without Christ. Di ba po? Pag inano nyo yung Christian. So, ngayon, ang atin naman pong ang pag-uusapan is, what does it mean to be a Christian? Okay. Ngayon, ngayon, nais nating matutunan kung ano ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga disipulo ni Jesus. Ito ay matatagpuan sa Biblia, sa Gawa, chapter 11, verse 26. Pero sa panahon ng Bagong Tipan, ang sinaunang syudad ng Antioch ay ang Kapitolyo ng Syria. Ang Syria noon ay isang probinsya ng Roma at ang Antioch ay ang pangatlong pinakamalaking syudad ng Roma. Ito ay nasa hilaga ng Jerusalem na may layong 480 kilometers. Ang Antioch ay kilala sa kanyang kultura at sining. Mayroon itong malaking bilang ng naninirahan ng mga Hudyo at mga Griego. Ako po, blessed na sana po, mayroon ding mga nakapunta na doon sa Jerusalem kasi talaga pong iba talaga ang feeling pag nandun ka at nalalakaran mo, napupuntahan mo yung mga nilakaran ng ating Panginoon, yung mga nakikita natin, nababasa natin sa Bible, actual mong makikita. Kaya po sana naisin natin yun na tayo ay makarating Holy Land. Okay po. Sa kasamaang palad, yung Antioch daw po ay tinamaan ng isang malakas na lindol noong 526 AD. AD is Anno Domini. Ito po ay isang Latin word na meaning in the year of the Lord. Okay. Kaya't ngayon ito ay natayuan na ng bagong syudad, itong Antioch na ito. Na ngayon ay teritoryo naman ng Turkey na malapit sa hangganan ng Syria. Nung si Stephen ay pinatay sa pamamagitan ng pagbabato, kasi noon, unang panahon, di ba, binabato lang para pag may kasalanan, binabato at mamamatay. Ngayon marami na tayong way kung paano pinapatay ang mga may kasalanan. Meron tayong silya elektrika, di ba, meron pa yung ini-inject lang, ang mga ganon. Noon, pagbabato. Marami sa mga alagad ni Jesus ang tumakas papunta sa Antioch mula sa Jerusalem. Dahil dito, nagkaroon sa Antioch ng isa sa pinakamalaki at pinakamasiglang komunidad ng mga alagad ni Jesus. Hinikayat ng mga komunidad na ito ang mga taong taga doon na sumapi sa kanila at kasama dito ang malaking bahagi ng mga Griego doon. Okay. Ano ba yung mga maling akala o kulang na kaalaman tungkol sa Kristyanismo? Incomplete notions. Christianity is a mere religious system. Ang sabi, ang Kristyanismo ay isa lamang sistema ng relihiyon na ito daw ay pinagsama-samang doktrina gaya ng pagdadasal natin ng Apostles' Creed. Iba nga, I believe in God, diba? Ganun sa Apostles' Creed. Ang pananampalataya ay nasa pamantayang intelektual lamang. Yun ang sabi. Yun yung maling notions po. Na ang Kristyanismo daw ay isang pinagsamang gawaing pangrelihiyon lamang. Gaya ng misa, novena, yun. Kasi di ba pag nakikita natin yung mga taong pumupunta sa simbahan, mga
Yan ang Kristyanismo. Kasi umaattend ng misa, umaattend ng mga novena, nagdadasal ng rosaryo. Yun yung mga ano ng iba. Okay. Na ito daw ay ang Kristyanismo daw ay pagbasa at pag-aaral lamang ng tungkol sa Diyos. Na ito daw ay ang paglilingkod lamang sa Diyos. Yan ang sinasabi na yan ang Kristyanismo. Ang lahat ng nakalahad, yung mga binanggit ko po, yan, Kristyanista, ay maling akala o kulang na kaalaman tungkol sa Kristyanismo. Kapag ang lahat ng ating pinaniwalaan hindi natin maisa sa buhay, kaya't ang ating mga pinagpapahalagahan at buhay ay nakasalalay sa mga doktrinang pinaniniwalaan natin. Ang ating mga gawaing pangrelihiyon ay nagiging mga karanasan ng pananampalataya at hindi lamang mga ritual na ginagawa dahil sa kagawayan. Tapos ito pangalawang maling notion. Ang Kristyanismo ay sistemang pangmoralidad lamang. Yan. Christianity is a mere moral system. Na ito daw ay isang pinagsama-samang mga dapat at hindi na dapat gawin. Isang pinagsama-samang batas tungkol sa tama at mali. Na ang Kristyanismo daw ay pag-iwas sa paggawa ng mga bagay na makadadala sa atin tungo sa impyerno. May point naman nga, di ba nga, pag tayo ay sumusunod sa tama, hindi nga naman tayo, alam natin, na naniniwala tayo na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Ang mga ito ay kulang na kaalaman dahil nagmumuka na ang relihiyon ay pagbigay batas at paglinis ng sarili lamang. Kaya't maaaring masabi na ito ay walang buhay at galak, yung Kristyanismo. Ngunit ang katotohanan, ang relihiyon natin ay nagiging buhay sa atin. Ang dahilan, kaya natin ginagawa o hindi ginagawa ang mga bagay-bagay ay dahil sa kautusan, ngunit dahil sa ating pagpapakita ng ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi pag tayo po ay mayroon ng ugnayan, medyo nagiging deep na yung ating relasyon sa ating Panginoon. Ito pa isa. Christianity is a social humanitarian system. Ang Kristyanismo ay isang sistemang panlipunan at pangmakatao lamang. Ang paghahalintulad ng Kristyanismo sa pagiging makatao. Ang Kristiyano ay isang taong gumagawa ng kabutihan at maawain. Siya ay isang mabuting lalaki o babae na laging nakangiti, hindi nagagalit, at nais na pasayahin ang lahat ng tao. Yun nga, di ba nga po, sabi pag tayo ay miyembro na ng community, at tapos leader ka pa, parang, ikaw yung role model, ikaw yung, titignan ka ng mga tao na parang nakakahiyang magalit, nakakahiyang ilabas yung tunay na ugali, pero in the end, ano po yun pagbabago natin bilang mabuting Kristiyano na nakokontrol na natin yung ating emosyon, nakokontrol na yung galit. Dati, ang bilis-bilis magalit. Yun po ang nangyayari pag tayo ay nagiging isang mabuting Kristiyano na. Excuse me po. Ito ay mga kulang na kaalaman dahil hindi nito isinasama ang pagiging Panginoon ni Kristo. Binibigyan nito ng hangganan ang pagiging Kristiyano o pagiging isang mabuting Samaritano lamang. Sa totoo, ang isang Kristiyano ay maaari ding magalit. Di ba nga, si Jesus Christ nagalit nung nagpunta siya sa templo at nakita niya na parang yung ginawang palengke, yung tahanan ng kanyang ama. Di ba, pinagsisipa niya yung mga tinda doon, pinaalis niya yung mga tao. Kasi, yun ay tawag na righteous anger, tamang galit. Hindi naman tayo dapat magalit ng basta-basta lang. Minsan, yung mundo natin ngayon, sa opisina, parang yung amo natin, konting bagay, ang liit-liit na bagay, magsisisigaw na.
hindi tayo ganun pag tayo ay hindi tayo, ako hindi naman sa pagmamayabang, talaga pong napipigil ko na. Sa tagal ko naman po na sa community, no, kanina sinabi 1991 pa po ako graduate. At kumbaga medyo na-prune na, medyo ano na, sa tagal ko na talaga sa community. Kaya talagang nakakaya naman kung hindi ako natuto sa mga naririnig kong mga aral, di ba po? So tayo bilang mga Kristiyano na, ay may control na talaga. Napapractice na natin yun. Ako sa opisina talagang malakas lang boses ko kasi medyo mahina ang pandinig ko eh. Pero hindi ako galit. Pag ako nag-explain, akala ng mga ka-office mate ko, ayan na naman, high pitch na naman. Pero boses ko lang po yun. Pero hindi ako galit. Kumbaga, ganun ang ano ko. Pero hindi ako katulad nung amo ko. Yung aking ano na, konting bagay sisigaw, hindi mo na magtumingin, hindi mo na i-analyze, uunahin mo na yung galit. Hindi ganun. Dapat i-analyze muna bago ka magalit. Kumbaga, yun nga, yung righteous anger, dapat yun ang lalabas sa atin. Okay. At sa katotohanan, kahit na ang mga hindi Kristiyano ay maaari ring gumawa ng kabutihan. Di ba nga yung sa Good Samaritan, di ba? Tapos yung mga Muslim, makikita mo, hindi naman porkit Muslim sila, hindi na sila magiging mabuting tao. Hindi na makakakita ng kabutihan. Minsan nga, katulad po namin, kami ay naka-encounter kami sa iba-ibang tao na doon. Sa aking work noon sa ibang bansa, sama-sama kami. May mga Muslim. Pag Ramadan nga, tuwang-tuwa kami kasi shorten ang time. Tapos, kaya lang bawal kumain ang nakikita ng mga ka-office mate na Muslim. Kasi sila fasting sila ng mahabang oras. Pero makikita mo, mababait naman po sila. Hindi lang naman tayo ang sinasabing Kristiyano tayo lang ang mababait. Okay po. Sabi pa, Christianity is an escape from the realities of life. Ang Kristyanismo ay isa lamang pagtakas sa mga katotohanan ng buhay. Ito po yung mga wrong notions na ito daw ay masamang droga, opium ba, na gamit ng mga mahihirap at mga sinisiil, na ito ay para sa mga mahihina at sa mga hindi kayang harapin ang buhay. Yun daw, kaya nagjo-join ng Christianity kasi mahihina, maraming problema na hindi kayang harapin. Ay, mali sila doon. Kasi mas lalo nga po pag tayo ay Kristiyano, kahit dumating pa yung mga iba't ibang problema, kahit mabibigat na problema, nakakaya nga nating harapin dahil alam na natin, nandyan ang Panginoon, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Okay. At sabi pa, ito daw ay paghahalintulad ng Kristyanismo sa buhay kumbento at pagtakas sa mga kahirapan ng buhay sekular. Mga maling akala yun. Ito ay mga maling akala dahil ang mga Kristiyano ay hindi tinuturuan na tumakas sa mga suliranin na hinaharap nila. Oo nga naman po, hindi naman tayo excuse. Lahat naman po ng tao ay may mga dumadating na problema at hindi naman natin tinatakasan, hinaharap pa. Di ba po? Ako po, nung ako po ay nag-abroad, nalugi po ako sa negosyo noon anong ginawa? Hindi ako nagpakamatay, hindi naglalasing, hindi nagdroga. Ang ginawa ko, nag-abroad. Kasi hindi naman masosolve yung problema kung mag-iiyak ka, magdodroga, hindi ganoon. At ang ano ko po noon, kasi naglaylo ako noon nung ako ay nagnegosyo, naglaylo, so inano ako ng Panginoon, tinalo na, ayan, mas binibigyan ko ng importansya ang worldly things. Napabayaan ko po ang aking service. So, kinuha lahat ng Panginoon. Ang promise ko naman noon sa Kanya, Lord, pag-abroadin mo ako, babalik ako sa service. And true enough, pagdating ko po doon sa UAE, after 2 weeks, nabigyan ako ng trabaho, nagkaroon ako ng work. Tapos, yung aking pong kasamang nagtuturo sa akin sa SAP, sa system, siya yung a-attend ng CLP, kadarating ko lang din doon sa UAE, so hindi ko alam ang simbahan, hindi ko alam kung nasa ng CFC. Pag sabi niya sa akin, Ate Aida, Filipino rin kasi, sandali lang tayo, half day lang tayo ngayon, Friday yon. Kasi may CLP akong aatenan. Di ba? Pag sabi niya, may CLP ako aatenan,
Saan? Sabi ko, gano'n, sama mo ko kasi mag-join na ako ng Handmaids of the Lord. Pagdating nga doon sa simbahan, yun, sinama na ako ng kung nasaan yung mga handmaids. Kasi hindi naman po lahat sa simbahan ginagawa doon. May mga bahay-bahay din na doon ginagawa yung CLP. So, sumama ako. Doon na, yun na po ang umpisa na ako ay nakabalik sa service doon sa UAE, sa Handmaids of the Lord. So, talagang hindi tayo pababayaan. Okay. Ito naman po, mga katotohanan tungkol sa Kristyanismo. Ito naman yung mga katotohanan. Ang kahulugan ng Kristyanismo ay pakikipag-isa sa Diyos na maaaring isa katotohanan sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito po, union with God made possible through Jesus' death and resurrection. Okay. Tayo ay mga Kristiyano dahil sa ating pagmamahal at personal na ugnayan kay Kristo. May tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa Kristyanismo. Ito po yung mga tatlong katotohanan. It is a relationship initiated by God out of His love and mercy. Ang Kristyanismo ay isang ugnayan na sinimulan ng Diyos dahil sa kanyang awa at pagmamahal sa atin. Diba nga kanina po nabanggit ni Sister Au na ang Panginoon talagang unang nagmahal sa atin bago pa tayo ang nagmahal sa Kanya. Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay kaloob ng Diyos. Ito ay malayang ipinagkaloob sa atin. Nasa Epeso chapter 2 verse 8. Sinimulan ng Diyos ang ugnayan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo ang nagsimula nito. Ang Panginoong, ang ating Diyos Ama ang nagsimula. Bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging isang bagong nilikha at nakikibahagi sa mismong buhay ni Kristo. We become a new creation and participate in the very life of Christ. Nagpa-participate na tayo. Nung tayo ay bininyagan na Kristiyano, tayo ay naging bagong nilikha. Nung baby pa tayo, wala pa naman tayong malay no, nung baby pa. Pero bagong nilikha na tayo noon. Ang Kristyanismo ay isang pamumuhay na laging nababago. Okay. At bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos at isinasabuhay natin ang kanyang kalikasan na kabanalan. We become children of God and take on His nature, which is holiness. Dahil tayo ay kanyang mga anak, kung kaya't ang Diyos ay ang ating Ama. Hindi natin kapatid ang ating si Jesus Christ. Kapatid, ang ating Ama po ang naglikha sa atin. So, yun ang Father God. Father God po yun, ha? Bilang mga anak ng ating Ama sa langit, tayo ay maaaring dumulog sa Kanya. Maaari tayong humingi ng awa, humingi ng tulong. Yung parang tayo mga sa natural na buhay natin. Tayo mga anak, humihingi tayo ng tulong sa ating mga ama. Iba po, kumbaga ina-idolize natin ng ating ama. Si Jesus Christ nga po, naging carpenter din. Kasi yung kanyang ama, na si Saint Joseph, ay carpenter. So, ina-idolize din niya. Tsaka kung ano yung nakikita niya sa ama niya, yun ang nagiging buhay din natin. Katulad po yung iba, di ba, pagka ang ama nila ay engineer, talagang yung mga bata gusto rin maging engineer someday. Mga maliliit pa lang sila, sinasabi nila, magiging katulad sila ng kanilang mga ama, mga daddy nila. Kung tayong lahat ay iisa lamang ang Ama sa langit, sa ganoon tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dahil siya ang banal, sisikapin nating maging banal. Yun nga po, kasi our Lord is holy, so dapat holy din tayo kasi yun nga, nilulook up natin ang ating Panginoon eh. Gusto natin, ina-idolize natin. So, sikapin natin na maging katulad niya tayo. Okay po. Bilang mga anak ng Diyos, ang mundong ito ay hindi natin tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay sa langit na kasama ng ating Ama. Kaya, syempre dito sa lupa, gumawa ka na ng okay. Kasi nga, di ba, sinasabi, pag hindi okay, pag ikaw usa-asa, pakaliwa ka ng pakaliwa, puro kasalanan, saka kaya dadamputin, ang ating mga kaluluwa. Kaya mas maganda na
doon ka na, straight ka na, sunod ka na sa Panginoon. Okay. Mga pahiwatig ng pagiging Kristiyano. To be a Christian means having a personal relationship with God. Ang kaluhulugan ng pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng personal na ugnayan o relasyon kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging disipulo ni Kristo. Ang kahulugan ng pagiging disipulo ni Kristo ay ang pamumuhay na may pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahal. They are infused by God into the souls of the faithful to make them capable of acting as His children and of meriting eternal life. Okay po. Ang Kristiyano ay isang taong may pananampalataya. Tayo po, dapat, kumbaga, habang lumalago na tayo sa ating pagiging Kristiyano, lumalago din yung ating pananampalataya. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ang pagtanggap at katapatan. Ang tunay na Kristiyano ay malaya at matapang ng kanyang pananampalataya sa ibang mga tao upang ang mga ito ay mahikayat niya nga in-invite ngayon. Siguro po yung iba sa kanila, nakikita nila kung ano yung nagiging buhay natin. Yung iba siguro, mga kaibigan natin, nakikita nila na, ay, iba na yung buhay niya. Masarap siguro mag-join doon sa kanila kasi nag-grow. Nag-grow yung kapitbahay na yun. Hindi nag-grow na tumangkad, hindi nag-grow na tumaba or what. Nag-grow yung spiritual aspect sa buhay niya. Katulad ko po sa opisina. Ako lang po sa opisina ang member ng komunidad. So, ng religious community. So noon po sa opisina, nung nagsabi pa lang na, sabi na, mag-hold daw tayo ng every first Friday Mass. Alam na kaagad nung secretary ko sa siya lalapit. Sabi sa akin, Ate Aida, ikaw na bahala. Alam na nila. Kasi nakikita nila kung ano yung mga ginagawa ko. Katulad kanina po, may pasok po ako pag Sabado. Nagsabi ako, half day ako kasi metok ako. Malay ba nila kung ano yun? Diba? Kumbaga, hindi naman nila alam. Pero nito pong pandemic, ako po ay doon natutulog sa opisina. So pagka may household, hindi ako nag-overtime kasi ano pa ba gagawin namin sa opisina kundi magtrabaho din sa gabi. Hindi naman kami nanonood ng TV. So pagka sasabihin ko, "Oy, maaga akong kakain kasi may household ako." So rin nila. Minsan nga pag naka-household ako, dala ko yung laptop ko, yung makikita nila. Nag-headset ako, sabi nila, Ate Aida, wag ka mag-headset. Gusto naming marinig yung mga kanta, naririnig nila yung prayer. So, sila na alam nila yung ginagawa ko. Kumbaga, nakikita nila. Kaya nung minsan nga rin nagsabi na meron kasi doon isa na napakahirap talaga pong pakisamahan. Ginagawa ko na yung trabaho niya. Kumbaga, tinutulungan ko na siya. Galit pa siya kasi marami ako na-correct, marami ako nabago doon sa ginagawa niya. Galit na galit, talagang parinig ng parinig. Tapos ang sabi niya doon sa mga, syempre, yung mga kagrupo niya, bakit di daw ako lumalaban? Kahit daw parinig niya, kahit anong nanggigigil na siya. Hindi ako kumikibo. Tapos sasagot nung mga kakampi din niya, pag kumibo yan si Aida, hindi na yan si Aida. Pag lumaban yan, hindi yan si Aida. Kumbaga, alam nila kung ano yung pagkatao ko at salamat sa Diyos na hindi ako talaga napoprovoke na magalit, yung nailalabas ko po talaga yung pagiging mabuting Kristiyano. Okay. Okay na tayo doon. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na puspos ng pag-asa. Ito pa pala. Ang Kristiyano ay isang tao may pag-asa. Okay. Nabanggit ko na ba yun? Ayun. A Christian is a person of hope. Ang Kristiyano ay isang taong may pag-asa. Ang pag-asa ay isang saloobin na walang takot na nananalig. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na puspos ng pag-asa, hindi nagdududa na ang ninanais ng Diyos ay mangyayari at ang kanyang plano ay matutupad. Ang ibig po sabihin, sample ko lang po, ako po ay na-trace na may cancer, sa thyroid cancer. Pero
kiniklaim ko na po yun, malakas ang faith ko na wala na yun. Kasi hindi ko po tinuloy kung ano yung sabi, isang operation o nag-operation ako. After the first operation, another operation daw, then rejection. Hindi ko na po ginawa yun. Pero sa faith na lang po siguro, dahil tinanong din ako ng doktor bakit ayaw mo mag-second operation? Bakit ayaw mo mag-rejection? Dahil sa faith? Dahil anong gagawin mo? Faith? Sa faith lang? Ay, hindi ko lang masabi, oo nga po, tama. Yun nga po. Kaya hindi na ako bumalik doon sa doktor. Basta, ano na lang, ang alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ang sabi pa dito, di ba, ang tunay na Kristiyano ay hindi nagdududa na ang ninanais ng Diyos ay mangyayari at ang kanyang plano ay matutupad. So, kahit po anong hirap na ating dinaranas ngayon, ako po nung umuwi ay na-terminate sa work. Kumbaga kung ako hindi ako uuwi, ayoko umuwi. Pero tinerminate ako sa trabaho. Ang sabi nga ng mga kasama ko, nagulat pa sila kasi paborito ako Paborito ako ng mga amo. Bakit ako ang inuna na umuwi? Yung pala, kailangan ko magpa-opera. Later I realized na kung doon ako, hindi ako magpapa-opera. Mas, ang ano pala ng Panginoon, kailangan umuwi kasi meron akong health problem. Tapos, ang sabi ko pa noon, pag uuwi ako, Lord, at gusto mo mag-serve ako, bigyan mo akong trabaho. Kailangan may trabaho ako. Ayokong nakatunga nga lang ako. Ay, talaga pong totoo. Dahil bago pa ako umuwi, meron na palang trabaho nag-aantay. Inayos na ng Panginoon. Ganun talaga siya, na hindi kanya talaga pababayaan. Okay. Pagdating ko nga, ako na ang inaantay ng aking former employer na pumasok. Ako pa ang nagpa-tumpik-tumpik. Ayoko pa. Sabi ko, hindi pa, magpapahinga pa ako. Ilang beses pa ako tinawag na bumalik na daw ako. Kaya pagdating ko rito, may trabaho na rin. Okay po. So, at the age of anong year na ako umuwi? 55 po ako umuwi, 55 years old. Sa 55 years old, makakakita ka kaagad ng work. O di ba po, kung hindi iyon gawa ng Panginoon, yun po, gawa talaga ng Panginoon yun para sa akin. Ito na tayo. Ang Kristiyano ay isang taong may pagmamahal. A Christian is a person of love. Ang pagmamahal sa kapwa ay ang paraan upang makilala ang mga disipulo ni Jesus. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. At katulad po ng binanggit ko sa inyo, yung office mate ko na napakahirap talaga pakisamahan, pero never ako magpakita ng galit. Ngayon po, okay na siya. Nakikipag-usap na ng ayos, pati po yung aking amo na galit na galit siya, talagang inaamin niya, galit siya sa akin dahil nung dumating ako, galit siya sa akin dahil na-bypass ko daw siya. Dahil dumiretso ako doon sa may-ari ng kumpanya. Pero ngayon, okay na po. Kumbaga talaga lang magtitiis ka. Anuhin mo lang. Pakita mo lang na hindi ka palaban. Yung ano lang, yung pagiging Kristiyano mo, ipakita mo talaga. Okay. Ano ang kahulugan ng pagiging Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano ay magkakaroon ng mapagmahal at personal na ugnayan kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkilala sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ang mamuhay na may pananalig na pag-asa sa katuparan ng plano ng Diyos at nagmamahal sa Diyos na higit pa sa lahat ng bagay. Sa madaling salita, ang pagiging Kristiyano ay ang pagpayag sa paghahari ni Kristo sa kanyang buhay na tumalima sa salita ng Diyos at ginagawa ang kanyang tagubilin ang bumitiw at hayaan ng Diyos na siyang gumalaw. Kumbaga, talagang yung nangyayari po sa buhay ko, pinabayaan ko lang. Si Lord na ang bahala. Siya na ang gagalaw talaga. Okay po. Conclusion na tayo. Ayan, kanina binanggit ko, let Christ take over our life, obey His voice, and do His bidding. Let go and let God. Kumbaga, ano mo lang talaga, pabayaan mo ang Panginoong kumilos para sa iyo. At sa pagtatapos, ang mahal na Birheng Maria ay ang huwaran na Kristiyano, ang tunay at pinakalubos na disipulo ni Kristo. Siya ang may pinakamalapit at pinaka-personal na ugnayan
kay Hesukristo. Di ba nga po? Totoo naman, siya ang first disciple. Si Maria ay ang unang naniwala mula pa noong Annunciation at sa kanyang pagdadalang tao. Sino ba naman nga, sinabi lang na siya ay magdadalang tao, si Angel Gabriel, at nagsabi na siya ay magdadalang tao, wala namang mangyayari. Pero nag-yes lang siya. Mama Mary just obeyed. Okay. Si Maria ang unang naniwala mula pa noong Annunciation at sa kanyang pagdadalang tao mula pa noong isinilang si Jesus sa Bethlehem. Sinundan na ni Maria si Jesus sa bawat takbang niya. Siya ang kaisa-isang saksi sa pagkabata pa ni Jesus at sa mga natatagong buhay niya sa Nazaret. Sumunod siya kay Jesus noong nagsimula siyang magturo, magpahayag at maggamot. Talaga naman, kasama talaga si Mama Mary. Kung nasaan si Jesus Christ, nando si Mama Mary sa side niya. Ngunit higit sa lahat, sumunod siya kay Kristo hanggang sa kamatayan niya sa krus. Saksi si Maria sa bukang liwayway ng simbahan dahil kasama niya ang apostoles doon sa upper room sa Jerusalem. At gaya ni Maria, ang pagiging Kristiyano ay ang pamumuhay sa pananampalataya, sa pag-asa at sa pagmamahal. Ang pagiging Kristiyano ay ang paniniwala na ang Diyos ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Umasa na sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo, makakasama natin ang ating Ama doon sa ating tunay na tahanan habang nagmamahal sa Diyos at sa ating mga kapatid. At bilang mga Kristiyano, tayo ay nagiging mga disipulo ni Kristo. At bilang mga disipulo ni Kristo, dapat nating isuko ng lubos ang ating mga buhay sa kanyang mga kamay at maranasan natin ang napakalaking kapayapaan ni Kristo na dumadaloy sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Kaya tayo ay tinatawag na magsisi sa ating mga kasalanan at lubos na manampalataya. Yan po. Kaya as Christ disciples, we are called to repentance and faith. Yan po. Yan po ang ating susunod na topic po sa isang linggo. So, sana po ay kayo ay may napulot kahit paano sa aking mga isinare sa inyo. For all of this, I praise and thank you, Lord. Maraming salamat po.